So ayun, hello. Hello sa atin mga tropa. So konting tawag dito, reminders lang. Yung ating worksheet for exercise 2, no? Deadline siya this coming March 26. So dapat na tapos mo na siya. At kung mapapansin nyo, share ko yung ating ito. Ayan. So yung ay skin. Okay. So ayan, no? Kakuha, no? So ayan, yung ating lab ayan. So ayan. Yung ating lab, konting reminder lang, huwag niyo kakalimutan yung format, gawin yung PDF, yung mga files nyo. Tapos yung name ay lagyan nyo ng kung anong activity yon at yung group number, no? Yung file name, kung anong exercise at kung anong activity niya. Then yung group name, ay group number, okay na din yan. Okay, so yeah. Ano pa? Deadlines, March 26, yung ating lab report. Yung peer eval natin, okay lang ba sa atin na isang peer eval lang? Sa dulo naman yun, no? Para maibagsak nyo pa rin yung kaklase nyo hindi tumutulong. No? I hope tumutulong naman kayo lahat kasi meron pa rin tayong lab exam dito. Pero syempre magpo-post lab ako. Pero kapag nakakalahati na tayo, so parang may dalawang post lab dito. I-discuss natin yung mga na-tackle na laboratory reports. Okay? So 1 to 5 ata yung ma-cover, no, na report, then magpo-post lab. At saka lang tayo mag lab exam. Okay? So deadline, March 26. And then yung ating format, PDF. Name, pakiayos na lang. Okay? So yan lang naman yung deadline natin dyan. I-open ko na lang din si, ayan. So ayan, kung makikita nyo yung lab report natin, kita naman siya. Ay, yung laboratory manual natin na ina-update lagi. So, yung natapos pa lang natin dito is yung plugging and wrapping of glassware. And then, ito yung ginagawa natin ngayon, microbiological culture media preparation. Okay? So, yan yung ginagawa natin yan. Kung mapapansin nyo dun sa ating course syllabus guide sa laboratory portion, hinihiwalay natin yung pag-prepare ng media sa Petri plate at yung pag-prepare ng media sa slants at broth, no? Kung ano nyo. Anyway, pero isang ano lang yun, media preparation. At madami tayong media na ginagamit dito. Kung mapapansin nyo, meron na-upload na namin sa wakas. Yung pinag-shoot namin mga video, 3 minutes lang ata yun. Pero grabe yung hirap na ginawa ng mga editing team doon. But yeah, sana na-enjoy nyo siyang panoorin. At yung video na yon ay yun yung, kaya ko siya pinagawa sa kanila sa mga, kaya namin sinut, no? Kaya ko pinagawa sa kanila para makita nyo yung current na ginagamit na equipment at mga yung katulad ng autoclave, yung mga ganyan, yung may social na nga tayo, hindi na tayo gumagamit ng aspirator dito ngayon. Meron ng talagang pinipindot mo na lang na pang-aspirate ng mga liquid, ano. Yun yung ginamit namin do. Kaya ang cool. Anyway, so yun, no? Yun yung mga pinagawa namin sa
laboratory portion na yan. So microbiological culture media preparation. So sabi doon, may dalawang klaseng media, may solid, may liquid, may semi-solid. So tatlo pala. Tapos may enrichment, merong selective, no, in nature, enrichment, or merong general media, mga ganon, no? Yun yung mga tatandaan nyo. Yan yung mga papasok naman sa laboratory exam na portion. At syempre, dun din sa activity 2, yung exercise 2. Okay? Na ganon, na ganyan. Okay, so yeah. With doubt out of the way, so ang gagawin lang natin today ay tatanong-tanong lang ako sa inyo ngayon ng mga bagay-bagay, parang recitation lang na mabilis. And then mag-move on na tayo sa laboratory portion, no? Laboratory portion. So kung meron tayo ditong activity 2 na worksheet, so simple lang yung worksheet dyan. And then pupunta na tayo sa ubiquity of microorganism. Pagpasok dito sa ubiquity of microorganism, ito na yung medyo pag-usapan pa namin ulit kung i-departmental yung paggawa ng worksheet or as ano na siya, as a lab report na, no? Pinag-iisipan namin ng micro team kung diretso lab report na yung gagawin dito. Yung as in may intro, abstract, yung methods, kahit parang ini-imagine nyo na lang na ginawa nyo siya. So parang mag-ano kayo ng hypothetical data dyan. Mag-iisip kayo. Pero ang importante dyan ay yung discussion nyo kung bakit ganun. No? Parang mas mahirap siya kasi nga wala kayong data na i-interpret. Pero mas maganda kasi theoretical lang yung kailangan yung gawin. Hindi nyo na kailangan i-perform yung mga experiment na to. Yun nga lang, hindi tayo na train kung ano mangyayari. Kung ano yung real world scenario, kumbaga, no? Pag ginawa mo yung mga bagay-bagay na yan. Okay. So, tingnan natin nga yung punta tayo doon. So, andyan naman yung ano natin Huwag niyo kakalimutan yung mga guidelines for the laboratory report kung sakali mang hindi na tayo mag-worksheet, no? Yung talagang lab report na talaga. Na para siya journal type. Na may title page, abstract, introduction. No? Andyan yung mga format, yung checklist na kailangan yung makuha para maka-perfect dun sa lab report na yan. So, yung mga unang worksheet na yan, para yung freebies. Kaya medyo okay, madaling ma-perfect yung mga yan. No? Kaya, nakita nyo na din ba yon? Nakita nyo na din ba yung mga check na exercise 1 nyo? Hello? Hello? Anybody there? Yes po. Nakita nyo na? Yes po. Good. Ayan pala. Thumbs up naman pala. Good. Ayan. So, dapat nakita nyo na yun. Madali lang naman siya, di ba? Medyo may problema lang dun sa isang question na mali yung formatting ng question kasi. Pero ang tinatry nun is it's either yung ubiquity na present si microorganism everywhere. No? Kaya possible lagi yung contamination. Kaya kailangan mong ano yung principle ng aseptic transfer technique. But anyway, that's okay. So, ayan. Ayan yung exercise 2 natin. So, dapat, guys, huwag niyo kakalimutan basahin yung laboratory manual. No? Andyan. Ito na yung parang pre-lab nyo pag binasa nyo yung laboratory manual na to. No? Ayan. What are medias? No? Meron tayong classification ng media, yung composition, consistency, yung selectivity, no? Enrichment or general, mga ganyan-ganyan. Ayan. Andyan na din yung mga classic na laman ng media mo. Okay? Lalabas ulit yan sa mga exams natin. Pero matagal pa naman, no? Yung si peptone, si agar, anong ginagawa ni agar, anong ginagawa ni peptone, anong pinoprovide niya, no? Usually si peptone, si carbon source mo, no?
Mga ganyan. Mga ganyan yung iisipin nyo kung anong purpose nung mga pinaglalagay dun sa media na yun. Okay? So ayan, basahin nyo. Huwag nyo kalimutang basahin. Huwag kayong tatamading basahin to. Kasi 5-unit course naman siya. Kaya worth siyang magbasa. Okay? So ayan. Diyan din yung ano natin for autoclave. Yung 121 degrees Celsius for 15 PSI. Maintained for 15 minutes. Yan yung laging condition ni autoclave. Si autoclave parang pressure cooker lang yan. Sabi ko nga ulit. At nakita ko naman yun dun sa exercise nyo na medyo alam nyo naman kung anong itsura niya. Kung anong ginagawa niya. Okay. So ang autoclave ay isang paraan ng pag-sterilize na gamit ang wet heat, no? Merong isang grupo na dry heat yung description niya, pero okay lang, no? Okay lang naman yun. Ibang klase yun. May ganun din kapag ayaw mong ma-wet yung samples mo. May mga ganong klaseng samples na kailangan ng dry heat pang sterilize. But yung autoclave natin, yung ginagamit nating autoclave dito, yung parang pressure cooker na maliit na ganon, or malaki, konti. No? Meron tayo at least 3 dito. Isa kay Ma'am Dora, isa sa 201 sa Microbial Lab, at isa sa SRC. Ayaw magpahiram nila Ma'am Dora. So, 2 lang yung pwede natin gamitin currently. So, alin mo magtitesis kayo? Sana magtesis na kayo. Ayun, no? So, 121 degrees Celsius, 15 PSI, maintained for 15 minutes. So, yung 15 minutes na yan lang yung 120 at max na 121 siya. Pero si autoclave, guys, kung titingnan nyo, mag-tour na nga din ako kung paano gamitin yung mga equipments. Gagawa din ako. Pero hindi ko na i-edit. I-video ko lang yung sarili ko. Para makita nyo kung paano ano yung mga pinipindot, no? Kung sakali man. Mabilis lang. Yun yung gagawin ko na sa laboratory portion. Namaya ko na record nyo. Ayun. So, si autoclave, guys, ang ginagawa niya, i-increase yung temperature mo. So, yung autoclave na yan, hindi yan 15 minutes lang na sinasalang. Kung maganda yung autoclave mo, pwedeng 1 oras tapos na. Pero yung sa atin, at least 2.5 hours yung ginagawa niyan. No? Yung time na kailangan mo para siya matapos. Kasi i-increase niya steadily yung temperature hanggang mag 121 degrees Celsius. Tapos may-maintain niya yun for 15 minutes. Then, ilo-lower niya yung temperature ng 60. Hindi niya papayagang i-open, no? Yung chamber. Hindi mo ma-open yon kahit anong pindutin mo. Hanggat hindi na bumababa yung temperature at yung pressure sa 0, yung temperature sa 60 degrees Celsius na minimum, para hindi ka mapaso naman at hindi sumabog yung pag na-open mo bigla. Kasi pressurized chamber yun. No? So, ganun. So, si autoclave. Yun yung laging best friend natin dito sa micro, si autoclave. Okay. Si cotton plug, tips lang pala. Sige, mamaya na pala yun. Mamaya na yung, ang dami kong, ang gulo ko. Ayan, sige, mamaya na yung exercise na yan. So, basahin nyo, sagutan nyo na yung exercise, and then tapos na tayo sa exercise 2. Mahaba-haba si exercise 2, di ba? Week 3 and 4 to talaga, sa exercise 2. Kasi, so hanggang ngayong week dapat talaga siya. Dapat matapos nyo yung exercise worksheet na yan. Kasi medyo madaming magagawa dyan. I-imagine niyo yun, guys, kung napapanood nyo, isipin nyo kayo yung model namin doon. Yung nagpa-pipette, yung nagme-measure. So kung mapapansin nyo dun sa video natin, meron kang mga screw cap at mga slant, no? Test tube slant. Yung agar slant na tinatawag natin. May mini-measure lagi tayo doon. Magbe-measure ka ng at least 8 ml ng media. Ngayon, pag ang technique namin sa laboratory, kapag nagtitipid kami, gagawin namin 3 ml lang, gano'n. Basta ipapahiga na lang namin ng sobra para kumalat pa rin siya. Yun ay pagmahal yung media kasi kalimitan mahal yung media na ginagamit namin noon. At nagpro-procure pa kami, wala kasi sila manang dati. Ay nung specific media na yun for specific topic na ginagawa namin.
Kaya ganun. May mga ganung klase. May tinitimpla ka tapos ang mahal ng mga vitamins na kailangan mong timplahin para lang patubuin yung, lalo na sa microalgae, no? Ang hirap niyan. Ang grabe, sobrang arte ng mga microalgae na yan. Ang dami mong kailangang i-supply. Di-define mo lahat ng micronutrients na kailangan nila, mapa zinc, mapa magnesium, lahat yon. Titimplahin mo. Yun yung mga experience ko noon. Mahirap siyang timplahin. Tapos, kailangan mo pang paarawan sa bagal niyang tumubo. Kaya huwag kayo mag-microalgae. Joke lang, hindi. Ang ganda niya. Fulfilling din siya, no? Microalgae. Lalo na for yung pag ng fuel, ganun. No? At yung mga magnetotoxic bacteria din, mga ganyan. Ayun. So, ayun. Yun lang naman. Operation of the autoclave. Ayan siya. Okay? Ayan naman yung ginagawa talaga. Pero baka kasi hindi nyo naintindihan kung anong itsura niya doon. So, kaya i-video ko yung sarili ko. Selfie. Ayan. Ngayon, wait nyo lang instruction ko. Mag-upload din ako ng parang assignment for exercise 3 doon sa ating laboratory portion. Doon ko ilalagay yung kung anong gagawin nyo. Kung worksheet ba or lab report na. Okay? For exercise 3. At ito, ang deadline nito ay, so gagawin natin siya next week pa naman to. So mga April na yung deadline nito. So matagal-tagal pa. Okay? So yan yung ubiquity of microorganism. Simple lang naman yung ano na yan. So pwede nyo makita. Ito lang yung importante dyan. Light growth, moderate, heavy growth. Yung mga classification natin, kung tawag natin. Qualitative lang naman yan. So easy pa. Easy pa tayo dyan. Okay? Easy pa. Okay. Ayan. Ayun, okay. Oo nga pala. Exercise 1. So sa exercise 1, konting mga notes. So ayun nga, main reason why we do wrapping of glassware in Petri plates is number 1 is to avoid breakage. Kung maalala nyo, 121 degrees Celsius yun under 15 PSI. Medyo pwedeng magkalang-kalansing yung mga nandun, no? Pressurized kasi. Pero hindi yung main na reason kung bakit kino-cover ng paper, no? At yung paper, guys, yung ito yung paper nyo, wag yung may ink. Laging yung clear side ng may ink niyan. Laging yung clear side ng paper yung itatapat nyo dun sa plate. Kasi magkakaroon ng tattoo. Tapos ang hirap niyang linisin, no? So gagamit kayo ng clear bond paper or kahit used, pero yung ididikit nyo dun sa Petri plate ay yung magandang side, yung wala pang sulat. Kasi magkakatattoo yung mga Petri plate nyo. Wag nyo gagawin yun. Papagalitan kayo ni Manang. Magkakatattoo yung Petri plates nyo, no? Pag ginawa nyo ganon. Okay? So ayun, no? Wag gumamit ng papel na may sulat on both sides. Kahit used paper, basta yung itatapat sa Petri plate ay yung walang sulat. Clear tayo doon? Okay. So, aside from yung breakage nga, yung dahil nga pwedeng masira siya, ang main reason to do wrapping in glasswares, no? May steps yun, di ba? Kung maalala nyo dun sa video, yun yung imamaster nyong step kasi lagi kayo magko-cover kapag nag-sterilize tayo sa ating PCs. So, ayun. Aside from that na breakage, no? To avoid breakage, is to avoid cross-contamination after the sterilization process. So kasi, 'di ba, nakuha niyo naman lahat 'to, lahat naman ng sa lab process, sa lab exercise. Nakuha naman, no? Nakuha ng lahat. Na kasi nga wet 'yon, wet, no? Kung 'di ba, in-sterilize mo tapos sinubject mo pa sa 121 degrees Celsius for 15 minutes, may ganyan-ganyan pa, 15 PSI, pressurized spine chamber. Tapos after nun, hahawakan mo lang siya, tapos magdi-drip yung liquid, papasok ulit dun sa Petri plate. Tapos yun, wala na, na-compromise na, sayang lang yung pinagagawa nyo. No? E di wala lang kwenta, nag-sterilize ka pa, pinatay mo pa yung mga microbes,
i-contaminate mo ulit ng microbes ng kamay mo. So may mga ganun. So yun yung problema kapag wala siyang cover ng mga plastic. Yung up to avoid breakage, ganyan, ano lang yan, secondary na lang to that. Okay? So yun lang naman yung main sa exercise 1. Yung next doon sa yung pag-plug, no? Yun yung imamaster nyo din. So I hope na kita nyo ng clear kung paano gumawa ng cotton plug. Ang tip dito, ang pinaka-key na kailangan nyong maisabuhay sa paggawa ng cotton plug. Kapag, di ba, ayan yung test tube mo, ayan, imagine niyo. Ito yung cotton plug. Kapag tinanggal nyo, may popping sound na maririnig. May galing. Galing ka ba? May ganong sound. Yun yung tawag na, sa laboratory, ang tawag namin doon, export quality. Kapag may ganun ng popping sound. So kung may test tube kayo dyan sa bahay, pwede nyo i-try, no? Gumawa kayo ng cotton plug. May bulak yan sa loob, then may gauze, then may sinulid na yarn. Parang yung yarn dito na ginagamit namin, hindi siya sinulid talaga, no? Para hindi din siya yarn kasi fuzzy yung yarn. Ang ginagamit namin dito ay yung intermediate between the fuzzy yarn at sinulid na yarn. So para siyang sinulid na yarn, no? Na walang fuzziness. Mas madali siyang hindi siya nako-contaminate agad. Mas maganda siyang tignan, kumbaga. So yun yung ginagamit namin. Yarn at sinulid, yung intermediate niya. Hindi fuzzy pero para siyang makapal na sinulid pa rin. Okay? So yun yung ginagamit. Yun yung gagamitin nyo kapag gagawa kayo ng cotton plug. Tapos, yun nga, yung popping sound ang kailangan nyong marinig. Kailangan may pop. Yung pag hinugot mo yung plug na yan, nagpop-pop yung hangin. No? Pag narinig nyo na yun, pwede na kayong ibang bansa at gumawa ng cotton plug. Ginagamit yan kahit ng mga advanced na lab natin, no? Yung pag cotton plug na yan. Kaya huwag niyo yung babasta-bastahin. Okay? So yan si cotton plug. Popping sound, guys, yung pag-pop, yun yung kapag yung napaka walang kwenta yung ginawa nyo, yung dumudulas lang, ay nako, babagsak kayo sa lab na pinag-a-applyin nyo. So yung pop na yon, importante yon. Basic pa yun, Basic pa yun. Ayan. So, ito. Para naman, kung papansin nyo din, ko lang yung last na pala to. So, workspace. Syllabus. Pakita ko lang yung syllabus ulit. Dami nangyayari. Diyos ko. Ayan. So makikita nyo ulit yung syllabus natin. Ayan siya, si syllabus. Ayan. Okay. So ito naman yung syllabus ng lecture natin. So tapos na tayo dyan. Introduction, okay. Microbial equipments and techniques. Meron tayong light microscopy. Dito na tayo. Ito na yung last portion, no, ng chapter 2. Then proceed na tayo sa chapter 3 na for week 5 to. Gagawin natin tong for week 5 na. Ayan. No? So staining and madali na lang to. Staining and identification. Dalawang lecture yan. Okay? Then isang whole lecture to. At kung mapapansin nyo, inuna kong i-discuss yung itong portion na to, physical and chemical requirements for growth. Diba? Kung mapapansin nyo, ito yung last in-head ko to ng konti. Kung mapapansin mo siya. Para gumanda yung usapan ng lecture natin.
Kasi pinag-uusapan na natin yung media preparation. Tapos papasok dyan yung ubiquity of microorganism. Diyan papasok yung ubiquity of microorganism. Tapos feeling ko kasi kapag nag-proceed tayo dun sa exercise ng ubiquity, tapos hindi nyo pa na gagrab yung mga physical requirements for growth, medyo parang ano siya, premature, no? Na mag-proceed tayo sa ubiquity exercise. Kaya inuna ko siya ng konti. Pero okay lang yan, no? Same lang naman siya. Oo, mga physical requirement for growth lang naman siya. And then, yung chemical requirement for growth, yan ay mga culture media. Magkaroon tayo ng konting discussion din dyan. Pero yung pre-lab nyo dyan, yung kaninang, yung sa lab manual natin, yung composition, selectivity, yung mga ganon, no? Kung solid ba siya, liquid siya, yung mga ganon yung ano dyan, yung chemical requirement for growth. I-define mo kasi yung mga yan. Yung mga specifics ng media na ginagamit mo. Ang gagawin ko na lang din, since wala tayong ang technique talaga dito, no, sa micro, maghahanap kayo lagi ng protocol. Tapos i-optimize nyo yung protocol na yun dito sa lab natin. Yun yung ginagawa namin. So pwede kong gawin sa inyo, kung yung thesis nyo ay sabihin natin gusto nyo ng fungi, meron tayong protocol dyan. Tapos ibigay ko sa inyo yung classic na ginagawa. No? PDA lang naman yung gagawin dyan. Kailangan mo ng 39 grams per liter. Kung convert nyo lang. Dapat alam nyo yun guys ha. Yung pag-compute kung paano. No? Simple lang yun ha. Yung pag-compute. Kung ganito, 39 grams per ml, per liter, ilan yung kailangan nyo para mag-create ng 100 ml. Yung computation dun sa ginawa naming YouTube video, dapat yon, kabisado nyo yun. Dapat kahit tulog kayo, alam nyo ang paano mag-compute. No? Iba-iba. Yun yung directions lang yung kailangan, nag-iiba doon. Kung 39 milligram siya, 39 grams per liter, katulad ng PDA, or kung magiging siyang 13, di ba? 13 yung nandun sa broth. 13 grams per liter naman yun. At kung nutrient agar yan, ibang nutrient broth sa nutrient agar. Pag nutrient agar nasa, at least, I think 28 grams per liter yon. Oo. No? Tama ba? Tama ba? Kung naalala niyo yung video, kung napanood niyo na. You there? Napanood niyo na ba yung video? Yung sa ating media preparation. Sino? Hello guys, nandiyan pa ba ano? Tulog pa ata yung iba sa atin. Ayan, may nag-chat. Di pa po. Ay, okay. Sige. Panoodin nyo. Pinaghirapan namin yan. Oo. Mapapansin mo nyo, nanginginig pa yung camera ko. Cameraman lang naman kasi ako. Tapos in-instruct ko lang sila kung anong gagawin. Gano'n. Anyway, panoodin nyo na yan ha? Kasi may deadline tayo na lab exercise. No? Baka may mga tips kayong makita doon sa mga questions. Anyway, kapag pinanood nyo din yun, magiging kayong ready for the lab exam. No? Yun na nga isipin nyo. Na pwedeng oral with the written portion din. So, ganun yung naisip ko na lab exam. Ayan. Okay. So, huwag kayong magtataka kung bakit nagsimula tayo kay physical and chemical requirement for growth. No? It's all a part of the plan. Pero ayun, babalik na tayo dun sa staining, fixation, and identification of microorganism. Na classic pathway pa rin. Ayun. Ayun, for the recitation, stop share ko na to. So, ang gagawin ko lang talaga today is titingnan kung, dahil wala pa tayong quiz, no? Ipa-prime ko kayo kung anong mga klaseng questions yung pwedeng lumabas from the exercise, from lecture 3, physical requirement for growth.
Okay? Ayan. So, yun lang yung gagawin natin today. At hindi pala. For lecture. For laboratory portion, yun yung kaninang pinagsasabi ko na, yung konting reminders, yung pointers dun sa exercise 1, no? Yung sa cotton plug, yung mga lab equipments, yung pag-wrap ng glasswares. Tapos, ang gagawin ko na lang para mas kompleto at mas immersive din, ito na yung video na gagawin ko. Ipopost ko na lang din sa YouTube, no? Yung tour, virtual lab tour. Ginagawa din namin yon nung dapat pala yun yung inuna kong ginawa. Virtual lab tour ko kayo. Tinutour ko talaga yung mga estudyante ko sa lab namin. So, pakita ko kung anong mga equipments, kung ano yung mga pipipindutin, no? Kung paano gamitin yung rep, paano gamitin yung microwave, mga ganon. Kasi may mga hindi talaga marunong gumamit ng ganon, microwave. Oo. Matatawa kayo pero meron pa rin mga ganon. Ako din dati kasi wala kaming microwave sa bahay. So baka ganon yung dahilan. Anyway, so yon, no? Anyway, so yun yung unang gagawin natin today. Yung pangalawang mission impossible natin for today ay yung to do simple recitation para mabigyan ng chance lalo na yung hindi pa nakakapag-recite. Siyempre, nire-record ko naman na yan. Ang ganda nga eh. Ngayon lang ako nagre-record agad. Para hindi ako mamatay-matay sa dulo ng SEM. Nire-record ko na agad siya. Ayan. So, yung recitation na to is for ano lang naman, lab yung lecture 3. So, okay. So, yung unang question, no? Pwede mag-volunteer kahit sino. Magtaas lang ng kamay. Kung maalala nyo, yung ating mga extremophiles, yung mga Archean extremophiles natin, meron silang tinatawag na monolayer. No? May mga monolayer sila. Yung kanilang membrane. Pero kung maalala nyo, di ba? Ang membrane, ang usual membrane ng mga ng organism at microorganism din, ay lipid bilayer. No? Meron kang lipid bilayer na may phosphate head, hydrophobic, phosphate head, hydrophobic. Nag-interact yung hydrophobic interiors natin at yun yung tinatawag na phospholipid bilayer. Yun yung laging format ng mga organism, pati tao at halaman at tayo at yung mga microorganism din. Meron kang phospholipid bilayer. Pero yung extremophile under mga hyperthermophiles, no? At thermophilic at hyperthermophile, no? Extreme thermophile ng mga microorganism, yung iba sa kanila, walang bilayer. No? Bakit kaya monolayer instead of a bilayer yung meron sila? Okay ba yung tanong? Magulo ba? Magulo yung tanong? So ang tanong, ulitin natin, ba't merong mga organism na merong monolayer? Hindi, baka sagutin nyo kasi ako ng, ano lang yan sir, adaptation nila, genetics. Ganon naman lagi yung reason, di ba? Dictated yan ng genes, lahat ng characters. So ang mas maganda sigurong tanong, what are the advantages of having a monolayer instead of a bilayer under extreme temperature conditions? Anong araw nga? March. This is March 23. Hello mga tropa. Okay lang ba kayo? Magtatawag na ako ha. Ayan, may sumagot sa atin. Pag-search na ba kayo? Sige, search lang kayo. Tumatawag. Yes, sige, Nizel.
Anong may i-comment mo sa atin? Sir, yung sagot ko is kaya mas advantages yung mga monolayers kasi mas madali silang maging stable sa sir, yung sa mga parameters gaya ng temperature, pH, ionic strength, unlike the monolayers kasi sir, there are presence of saturated yung fatty acids nila and they form stronger hydrophobic environment and therefore sir mas stable sila sa pagko-control ng mga ganong composition. Yun sir. Yes, thank you, Naisel. Okay. Okay, so meron na siyang isa. So yun, no? Yun yung primary reason. So medyo naano ata siya dun. Ibig sabihin niya yung kino-compare niya sa bilayer. Monolayer kasi yun sa. Anyway, so tama naman yung ano niya, no? Na well, ang major advantage talaga ng ng monolayer is mas stable siya, no? Yun yung essence ng sinasabi niya, no? Mas stable siya kasi nga meron kang mga isoprene units, no? Konti yung kinks ng structures mo. Tapos, kung isipin nyo, yung bilayer natin, sige. Bilayer, monolayer, mas stable yung monolayer kasi yung bilayer mo, no? Yung bilayer na yan, pwede yang tinatawag natin mag-peel under high temperature condition, no? Pwede mag-peel off. Yeah. Parang banana, no? Na nagpipeel yung layers na yan, no? Versus monolayer na isa lang siya, hindi siya pag nag-peel yan, wala na talagang organism mo, no? Isipin mo. Pero resistant siya dun sa peeling na nangyayari na yun. No? Dahil nga na siya ng saturated na fatty acids, tapos meron ka pang mga isoprene units na nandyan na nag-ano ng hydrophobic portion, no? Na mahirap, para siyang oil na mahirap tunawin under high temperature condition. So yun, essentially for stability and to avoid for stability under high temperature condition at to avoid yung membrane peeling na tinatawag, no? Peel. Okay? Tama tayo doon. Ay, ano ba nangyayari? So ayun, supercoiling. Supercoiling, alam niyo naman to, no? Alam niyo ba na may positive at negative supercoil? Pag hindi ko na itanong, no? Basic naman yan. Pag positive supercoil, pag positive supercoil mo yung DNA, yung pag-coil niya, yung ina-add mong coilness, no? Yung ina-add mong coilness sa DNA mo, nung enzyme na to, pag positive supercoiling, ay the same turn ng ating DNA, no? Same as the coil of the DNA helicase, no? Yun, positive supercoil. Pag negative supercoiling, yung pag-coil na ini-introduce mo ay opposite dun sa directionality ng DNA helicase natin. Ay DNA helix natin. Helicase is the enzyme. Anyway, so ayan. So wag na natin anahin yung tanongin. Move on na tayo kay ayan. So, in terms naman of compatible solutes, what's the purpose of increasing the amount of compatible solutes inside the cell? No? Ito, si Ayesa. Nagtawag na agad ako. Ayes, ikaw muna. Sige. Dayan. Ilan yung tanong? Sagutin mo na agad. Yes, Sir, ang intindi ko po is kapag po in-increase po kasi, di ba po, for example, ang
fluid po na nandun is water. Tendency po of the water is mag-i-escape siya going outside po. Kasi po parang doon po mataas yung water concentration po. So para po, kapag po in-increase po yung compatible solid sa loob po, parang tendency po is for the water to stay kasi doon po niya kailangan mag-balance po. Ayan. Ayan, okay. Yes, no? So, ayan, yun. Ginagamit niyo yun na yung term ko, no? Water concentration, ganyan. Kasi yun lang naman talaga ang lagi, no? Equilibrium lang lagi yung gusto. Pati tayo, no? Lahat gusto mag-equilibrize. Well, wait lang. Magandang, ang magandang qualifying term. Inaano ko na kasi yung entire universe, no? Lahat gusto mag-equilibrize. Sabihin natin, i-assume natin yun. Mapa-thermally, no? Gusto into equilibrium lahat yan. So, yun ang mangyayari nga daw kapag pumunta tayo sa dulo ng pag sa future na sobrang tagal, mag-heat death yung universe kasi nga yung heat ng isang system mag-spread out at mag-equilibrize dun sa entire universe mo. So, mag-escape yan at magkakaroon ka ng thermal equilibrium sa lahat, no? Lahat sa buong galaxy, sa buong universe, multiverse sabihin natin. So thermally mag-equilibrium. So gusto niya mag-thermal equilibrium. So ganoon din sa mga molecule mo, no? Gusto niya i-balance yung sarili niya at i-achieve yung thermal equilibrium na yon. Bakit ko sinabing hindi lahat gustong magkaroon ng thermal equilibrium? Kasi parang, no, according sa mga scientists natin, parang katulad nating mga living beings, no, tayo, mga living beings, may daw tayo, capacity to increase, no, in may tendency daw mga living beings na increase yung total entropy, no? Mas stay organized yung mga molecules niya compared dun sa environment niya. So, let's hope na may gawin tayong something to maintain na, to refuse to go to equilibrium, no? Pero yun yung law currently nangyayari. Laging gusto mag-thermal equilibrium ng lahat. At yun, no? At tama yung ginagamit nyo na water concentration kasi si water ay may concentration din. Pero hindi kasi siya yung tinitingnan lagi, di ba? Laging yung solute. Pero si water lang yung gustong i-balance yung sarili niya. Selfish yan. Yung parang isipin nyo. Selfish lang din si water. Gusto niya i-balance yung sarili niya. Bumababa yung concentration niya kasi, di ba? Kung si water molecule andyan, tapos naglagay ka ng solute molecule, yung solute molecule na yon instead na si water molecule yung present doon, si solute molecule na. So ang nangyayari, yung presence ni solute molecule, hinihinder niya yung presence ng water na sana nandun. Therefore, binababa yung concentration ni water. No? At syempre, gustong i-balance ni water yung concentration niya, so on and so forth. Kaya gano'n. Kaya ang ginagawa ng microorganism mo para ma-maintain kahit sobrang baba ng water activity, no? Sobrang wala ng water, kahit sobrang taas ng salt sa labas. No? Para hindi mag-escape out, sabi ni Dean, kailangan niya mag-increase ng amount of salt sa loob. So, okay tayo doon. Napakadali na. Ngayon, ano naman ang purpose ng DNA binding proteins? Question lang po, sir. Okay, sige. I don't know if na-discuss na po due to unstable connection last meeting. Why are compatible soils? Yun. Needed by the cell. Yes, yun yung sinabi ni Diane, no? Ang purpose ng compatible solutes ay parang i-match, no? Sabi ni Diane, parang i-match yung water concentration dito at water concentration sa labas. Diba? Kasi sobrang daming solutes dito, bumababa yung water concentration. So ang tendency, lumabas yung water out. So ang ginagawa ng microorganism mo, it's either one, no, magsisynthesize yan ng compatible solutes, or two, gagamit siya ng mga transporter, no? Meron siyang mga channel sa transporter, transporter dun sa kanyang membrane at papapasukin niya si compatible solutes na nasa environment. Kung ano mang compatible solutes yun nandyan. So yun yung mga ginagawa ng microorganism mo. One,
Magsisynthesize sa loob niya, internally, kaya niya mag-synthesize internally. So, by metabolism, yung glucose, mga ganyan. Or, mag-acquire from the environment. Magta-transporter. So, kung iisipin nyo, with that, no, with yung tanong ni Nicel, at yung sinabi ko na ganun nga siya, na 1 at 2, isi-synthesize sa loob or i-acquire, sa tingin nyo, DNA directed ba siya? Or ano lang siya? Random event. 'Di ba? DNA directed yung character na to, no? So ibig sabihin, innate sa organism na yan kung halo tolerant yan or neutropile or extreme halo tolerant or halopile, no? Nas innate sa kanya yan. Kasi yung mga yan, yung pag-acquire ng compatible solute using transporter sa membrane niya, sa cell membrane niya, or yung pag-synthesize mismo ng compatible solute sa loob ng cell niya, ay DNA directed. So kung may sa kanyang genome nagkaroon siya ng mutation at yung mutation na yon ay nag-allow for its superpower na mag-produce ng compatible solutes, yun yung nag-allow sa kanya na maging halo tolerant, no? Lahat ng mga to, lahat ng mga character na to, pati yung sa membrane natin ay DNA directed. Sorry, DNA directed properties ng organism mo. So yun yung tatandaan nyo dyan. Oh. Okay? So DNA directed yan. Baka kasi may tanong na anyway, so yun na. Leave natin at that. Baka mahint na kayo. Nasagot mo yun, Nicel? Tama ba? Nasagot ko ba ng konti? Di pa po. Ay, hindi iba yan. Hindi ka pa ba? Sige, anyway. Moving on. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, Dem. Magandang tanong yan. Itanong nyo na kasi baka sa exam, mabigla kayo. Ano to? Hindi naman pala to na-discuss ni sir. Mga ganun bagay-bagay. Mahirap na. Okay. Next na tanong. Okay, so, ganito. In terms of pH, baka kasi hindi nyo alam, no? Baka hindi nyo alam. Nag-assume na naman kasi ako na alam nyo lagi, no? In terms of pH is a logarithmic function, no? Na, di ba, ayun, logarithmic function si pH. So, ibig sabihin, kung i-compare mo si pH of 2 sa pH of 3, ano yung difference nila in H plus concentration? Di ba? Kasi ang pH is just di ba? Kung H plus concentration yan, yung acidity and alkalinity. No? Okay? So in terms of H plus concentration, ano yung difference ng pH na 2 at sa pH na 3? Okay. Sige, gamitin nyo na si paring Google. Si Manong Google natin. Para maano nyo. Siyempre, first come, first serve. Pag wala, magtatawag tayo. Any volunteer? Ayan, Ricky, yes. Sir, di ba logarithmic po siya? So, by 10 yung increase or decrease niya. So, pag tumaas yung pH from 2 to 3, magdi-decrease po ng by 10 yung H plus concentration. So, basically, mas mataas po yung H plus concentration pag nasa pH 2, tapos mas mababa po yung H plus concentration pag nasa pH 3. Okay. Tama ito, no? Dahil nga log yung function mo, tenfold lagi yung change dyan, no? Sa H plus concentration. Ngayon, kung tatanungin ka sa exam na i-compare mo yung pH of 11, no? At yung pH 2 ulit, no? pH 11, pH 12,
pH care. No? Ikaw ulit, Ricky. Kung tatanungin kang ganon, ano yung difference ng H plus concentration ng dalawang yun? pH 2 at pH 11. Ano yung 10 to the ano siya? Sir, wait lang, bibilangin ko lang. Gila. Two to 11 ah, 2 to 11. Oh. Tinetrain ko na kayo sa mga tanong ha, na maaari o hindi maaari. Maaari lang. Ay, sir, wait lang po. Di ba pag magkukompute po kasi tayo ng pH, di ba? Negative log yung gagamitin natin. Uh-huh. So, paano po yun, sir? Wait lang po, sir. Iniisip ko pa kung paano yung from 2 to 11. Di ba 10? 10 yung difference ng ano. Pero syempre, alam mong mas konti yung ano, absolute value lang to ng ano. Well, parang, yeah, ng H plus concentration. Kung papansin nyo, syempre, konti na yung H mo dun sa pH 11. Mas nangingibabaw na yung OH doon. Guys, alam niyo yung H plus OH ha? Is equal to H2O. Diba ganun? Diba? Basic ka na yun ha? Huwag makalimutan yung mga ganun. H plus, OH negative, H2O, neutralization reaction, mga ganun. Huwag niyo makakalimutan. Chem 26. Okay? So yeah. Sir, hindi po ba raised to negative 11 pag nasa pH 11 na siya? Uh-huh. So ilang steps kung bibilangin mo? Ilang steps from pH 2? Ilang tenfold yon to pH 11? Or sabi, pH 11 to pH 2. Kasi, di ba? So, ilang step yung nangyari? Na 10. Ilang tenfold? Sir, 9 po. Yes, yeah. No. So 10 to the 9 siya. Kasi nga, 10, 10, 10, 10. 10 lang. Ganun. So, yun. Oo. 10 to the 9. Yung change ng pH concentration. Okay. So, tamang-tama kayo doon. Buti alam niyo siya. Na-discuss naman to sa chem, no? Sana. Tama ba, Ricky? Na-discuss siya sa chem? Chemistry Yes, sir. Sa Chem 26 po. Okay. Sino instructor niyo ng Chem 26? Sir, si Sir Gatab po nung first sem. Gatab. Charge. Okay. Thank you, Don. Thank you, Ricky. Buti naalala niyo pa ang inyong chemistry professor. Huwag niyo siyang kakalimutan. Napaka-emotional ko sa chem. Ang ganda ng chem kasi. Hindi ako biochem ako. Or physics. Or math. Anyway, so yun. Psychrotolerant versus psychrophile. Okay, ito magandang tanong to. Kung sa exam natin, kino-compare natin yung biogeographical distribution ng psychrotolerant and psychrophile. Sino sa kanila yung mas distributed? No? Sino yung makikita mo sa polar caps? Sino makikita mo sa, temperate region to polar caps? Ganun. So, ulitin natin. Comparing the biogeographical distribution of psychrotolerant and psychrophiles.
No? Comparing the biogeographical distribution. So, sino sa nila yung matatagpuan mo lang sa polar caps? Sino sa nila yung matatagpuan mo sa temperate region, well distributed? Yes, John. Nicolas Gamboa. Sir, mas well-distributed po yata yung psychrotolerant kasi mas mataas po yung um, optimal growth temperature nila compared sa psychrophiles na maaaring nasa polar caps lang po. Kasi ang optimal growth temperature nila ay nasa 15 degrees Celsius lang. So, meaning yung psychrotolerant po, not necessarily na sa polar caps lang po sila mag-grow but they can tolerate the temperature na nandun po. Okay. Yes, Jessica. Oh, last ka na for that question. Gako ba, Jessica? Sir, halos pareho rin lang po yung sagot and i-add ko rin po na yun. Siyempre po yung psychro-tolerant po, may kita rin po sa temperate regions kung i-consider po natin yung climate zone. Kasi meron din po silang summer wherein mas mababa po yung temperature na yun compared dun sa temperature na nire-require ng isang cycle. Okay. Yes, no? Pinapakaba ko lang. Tama naman yun. Tama naman yung ano niya, intuition niyo daw. Yes. Kung i-compare mo yung distribution nila, dahil nga, usually, itong mga psychropile na to, dahil nga psychropile na sila, no? Para sa obligate psychropile na. No? Doon na lang talaga sila makikita sa malalamig na lugar. Yung membrane nila hindi na kayang withstand yung matataas na temperature. Naging adapted na talaga sila doon. No? Pero yung psychrotolerant, at dahil doon, makikita mo lang sila doon sa malalamig na regions mo. Sa refrigerator mo lang, mga ganun. Yung mga psychrotolerant natin, actually, yung mga psychrotolerant, yung mas makikita mo sa mga refrigerator natin. No? At sa temperate regions. No? Mas maano yung distribution nila globally. So, tama naman kayong dalawa. Okay, next is, ayun, no? Comparing alpha helix and beta pleated sheets naman. Oh, yes. Comparing the alpha helix and beta pleated sheets, di ba? Kung mapapansin nyo yung ating mga thermopyle, no? Molecular adaptation to thermopylae, mas tinataasan nila yung alpha helix than beta pleated sheets in their proteins. So, what do you think is the reason for that? Yes, Gabriel. Samson. Yes, go ahead. Yung ano po, yung beta sheet po kasi mas madaling mag-denature sa higher temperatures. Kaya mas mababa po yung production nila nun kaysa sa alpha helices po. Okay. Yes, tama yan, no? Tama siya doon. At yun, no? Aside from that, yung alpha helix natin, no? Mga ganyang, yung mga ganun yung itsurang proteins, no? It offers greater flexibility dun sa proteins mo pag mas madami yung ganung components compared dun sa beta pleated sheets. No? At basic ano yan, biochemistry. No? Yung reason yan. Thank you, Gabriel. Ayun, okay. Mas madali pa ulit. The fluidity of your cytoplasmic membrane naman is due to what? Molecular structures. Huwag ka na, nakatapos ka na, Gabriel. Iba naman. Tawag tayo ng iba. Ito, si Akira Pangilinan. Dahil, magtawag na ako ha. Next time ka na, Gabriel. Meron na. Tawagin muna natin lahat. Yes, andiyan ka ba? Miss Pangilinan? Pwede pong paulitin ka lang. Okay, so yung fluidity ng ating cytoplasmic membrane, yung fluidity, yung semi-fluid nature ng cytoplasmic membrane natin ay due to what molecular structures?
Sige, habang iniisip mo yan. Yes, Naisal. Anong comment mo doon? Sir, due to service causality ng bilayer na cell membrane. Bilayer cell membrane. Okay. Yes, Yes. sir, kasi po may hydrophobic and hydrophilic head and tail po. Okay. So sa the bilayer daw siya yung yan, yun yung sabi niya. Yes, Ron. Sir, kaya po mas nagiging fluid ang mga bilayers natin is dahil po dun sa kinks sa may phospholipid tail natin due to more unsaturated fatty acids. Okay. Okay. Yes, Desa. Sir, similar lang po yun sa answer ko kay Ron po. Pero sir, add ko na lang po na mas magiging rigid po yung membrane kapag saturated fats naman po yung compress kasi nagde-decrease po yung temperature pag nagpe-press po sila sa isa't isa. Yung O parang temp, yung melting temp, ganun, parang ganun, no? yes, sir. Ay, okay. Unstable pala yung internet connection niya. Pero similar. Yes, thank you. Thank you, Akira. Sige, Gabriel. Yung sagot mo na din para ano natin. Nag-raise ka din kanina, diba? Tama ba? Samson? Mr. Samson? Diyan ka pa? Ay, Hello po, sir. Sir, parehas lang din po sa mga sagot nila. Okay, okay. Okay, ayan. So, sabi naman ni Miss Kira, medyo stable daw yung internet connection niya. Pero similar lang because it affects the membrane fluidity. Okay, due to fatty acids. So, yung fatty acids, yun yung molecular structure na cause nun. No? At syempre, anong specific doon? Yung sabi ni Ron, at sabi ni Desa, at sabi ni Gabriel, at sabi ni Akira, ay yung kanyang, tawag natin doon, yung kinks dun sa molecular structure niyo, yung double bonds na yan. Yung unsaturatedness, hindi saturated ng hydrogen si carbon. At yun yung nagkakos ng pag-bend ng structure. Kasi, ba't siya nagbe-bend, guys? Ba't nga ba nagbe-bend? So, balikan natin yung chemistry natin. Ba't nagbe-bend yung molecule mo dahil sa double bond na yan? Ba't siya nagbe-bend? Hindi siya linear lang. Kapag may double bond ka. Nag-iiba na yung niyan, yung pulse nung nag-iiba na yung pulse mo noon. Meron ka ng double bonds na nag-merge yung mga electrons mo doon. May pulse ka nang nakikreate. Then nag-kickings na siya. Anyway, so yun. Next. Tapos na tayo doon. What do we call the substance that are solutes and prevents formation of ice crystals within the cell, preventing puncturing of the cell? Ito naman, tawagin natin si, sige, mamaya, ito naman si John. Si Gabriel. John Louis Calicdan. Sir, yun po ba yung sa cryoprotectants po? Yes, exactly, cryoprotectants. So, thank you. Yung ginagawa ng mga natin, no? Kung mga ganung klaseng mga questions yung mga pagte-trainingan niyo. Pag na nyo na yun, master nyo, perfect na kayo sa exam. Okay, ito naman. Ito ay medyo case basis na question. For example, serpentinization, no? May tinatawag tayong process of serpentinization. Parang serpent. Okay? It's the weathering of rocks due to CO2 leading to hyperalkaline environment. Usually ito yung nangyayari sa Baguio, di ba? Meron tayong karst topography. Yung sa Dominican Republic, butas-butas yan. Ang dami diyang sinkhole. Tapos yung groundwater niyan, very alkaline, hyperalkaline. No? Very alkaline yung groundwater. Okay.
Ngayon, isipin nyo. Isipin nyo to ha. Isipin nyo si mitochondria natin. Ayan. Kita nyo ba to? Ayan. Isipin nyo si mitochondria. Ay, ang pangit. Ayan. Si mitochondria. Wala sa akin yung pentab ngayon. So, pagpasensyahan nyo na yung mitochondria. Ay, nabura lahat. Ang hirap ng mousepad. May mouse ko. Ayan. Okay. So, ayan si mitochondria. Isipin nyo si mitochondria. Okay. So, si mitochondria mo, di ba kung maaalala nyo yung ating theory of natin of cell eating. Yung, ang tawag dito? Endosymbiosis, cell eating na pati. Yung theory of endosymbiosis, kung maaalala nyo. Wala ba? Wala. Okay, wag na. So yung theory of endosymbiosis natin, di ba? Yung mitochondria na yan, ang inaano natin, ano daw siya? Purple bacteria, no? Na kinain. Purple bacteria ba? Basta may kinaing bacteria, no? Sa endosymbiosis ni Lynn Margulis. So may kinaing bacteria sa endosymbiosis. Oh, trust me, related to sa serpentinization kanina. Medyo maano siya, no? Medyo case basis na siya. Para siyang pang-essay type na question, no? So imagine niyo to. So ayan si mitochondria mo. Ito yung bacteria noon. Pero ngayon kasi naging efficient na siya, nagkaroon na siya ng fold. Pero essentially, bacteria lang naman to. Ito lang si bacteria mo, no? Yan lang yung bacteria. At ang nangyayari diyan, 'di ba, meron siyang membrane, no? Kung maalala niyo sa cellular respiration. At ang ginagawa niyan is in-establish niya yung proton gradient, no? Dun sa membrane na yan. Ayan. Mag-drawing tayo ng H. Panghirap. H plus. Ayan, may H plus. So, in-establish niya yung proton gradient. Dun sa membrane, dun sa dito. Diba, meron kang space pa dyan. At dun sa folds mo, cristae mo. Ngayon, imagine niyo may bacteria ka din na normal. Isang alkali-pile na bacteria. Meron ding mga membrane siya. Pero siguro wala siyang mga fold, no? Kasi normal cell-looking type siya. Normal na cell, na mukhang cell. May nucleus pa rin. Unlike yung mitochondria mo na nag-degenerate na yung kanyang wala namang nucleus talaga sila, no? Kung ba sinasabi may nucleus. Pero nag-degenerate na yung kanyang tawag dito. Yung mga cellular components niya, no? Yung mga laman ng cytosol niya into the cristae, si mitochondria. Pero yung bacteria mo, meron pa yung mga functional na mga ribosome, for example, sa loob. No? Ngayon, essentially, ito lang din naman yung kinain na bacteria. No? Itong heterotrophic na bacteria na to, na marunong mag-electron transport chain, na marunong mag-establish ng proton gradient. Kailangan mo yung proton gradient na yan, di ba? Kasi yun yung nagpa-power ng ATP synthase natin. Di ba? Kasi pag establish mo yung proton gradient every pasok, I think 3 hydrogen ata or 5. Anyway, every pasok ni hydrogen, para siyang dam na nabuo mo ng hydrogen proton, yun yung nagkakreate ng proton motive force at yun yung nagkakreate ng tinatawag nating proton gradient. Electrochemical gradient, no? Proton motive force nga. So, kapag nag-rush back or na-establish mo nga yung gradient na yan, magkakaroon ng pag-stabilize ng proton na yan. Magra-rush siya, ganyan. Papasok or kung saan man siya pupunta. Basta dadaan siya dun sa ATP synthase na magpuproduce ng ATP. Ngayon, ang tanong, sa case ng mga alkali piles natin na yung environment mo ay napakataas ng OH negative sa labas, no?
Ano mangyayari sa H+ concentration na to? Ano sa tingin nyo yung problemang kakaharapin nung alkalipile na organism mo? Any volunteer? So ulitin natin yung tanong. Diba? Meron tayo, ang daming precursor, no? May serpentinization tayo. Ito yung process ng pag-breakdown ng mga rocks, no? Sa mga karst topography na yan, for example, sa Dominican Republic, limestone rocks, no? Tapos tataas yung, magiging basic yung soil mo or magiging basic yung groundwater mo. Tapos may mga microorganism doon. Yun yung unang serpentinization. Then yung pangalawa is meron tayong theory of endosymbiosis. Pinakita ko sa inyo yung itsura ni mitochondria. Meron kang fold-fold, pero essentially, ito lang yung bacteria na kinain na marunong mag-electron transport chain. No? Yan yung kinaing bacteria. Tapos napunta sa atin, nag-evolve into much more efficient na may folds na. The powerhouse of the soil. Pero essentially, yung ginagawa lang din niya is establishing a H+ gradient. No? Ngayon, kapag yung organism mo na alkalipile dun sa serpentine environment, no, hyperalkaline environment na groundwater due to serpentinization, ano sa tingin nyo ang kahirapan nun for him or her or it? Ayan. Anong problem yung kanyang hinaharap doon sa tingin nyo? Ano na to, no? Connection na ng ng mga iba-ibang nyo ng cellular respiration nyo nun. Madali lang naman siya at chemistry nyo. Medyo madali pa siya, no? Na critical thinking na sa exam. Pero yan. Sige. Any volunteers? Magtatawag na ba ako? So yun yung tanong, ha? Ulitin natin. Ano sa tingin nyo yung problem na kinakaharap ng ating mga alkalipile na organism na na kailangan mag-establish ng proton motive force pa rin under alkaline environment? Tawag tayo. Ito, walang picture. Si Kyle, andiyan ka pa ba? Okay ba yung internet connection mo, Kyle? Okay naman, sir. Kaya lang medyo mabagal. Okay. Yes. Gusto mo bang sagutin? Okay ka lang ba sagutin siya? Oo. Or any volunteers? Ayan. Yes. Yes, Kyle. Meron ka bang theory? Kahit theory lang. Okay lang sa akin. Okay lang. Mas maganda yan. Sorry, sir. Let me think about it for a minute. Okay. Wala. Pwedeng mag-volunteer pa rin yung iba dyan, ha? Ito yung medyo hindi nyo na mag-google agad-agad, no? Pwede pa rin. Pwede pa rin mag-google. Pwede pa rin. Andiyan naman lahat. Andito sa, nakikita nyo tong drawing ko. Andiyan lahat na kailangan yung data. Para yan siya. Masagot siya, no? How about Mikey? Miss Katkatan. May ano ka ba? Recommendation? Hala, huwag kayong umalis. Don't leave me, guys. Promise. Worth it. Next time na lang po. Okay. Okay lang, okay. Yes. Sure.
Okay. Or kahit guess, Apple. Yes, hindi pa tayo ito naririnig. Apple. Okay, sige. Medyo magulo kasi yung tanong ko. No? Ang dami kong primer na no? Ang daming etchos nung tanong. Arte kasi nung tanong. Yes, Apple, may ano ka ba? Sige, ano tayo? Okay. So, ang tanong ulit natin, di ba, meron tayong mga organism na living under hyperalkaline na conditions. No? At sa tingin nyo, in terms of, sige, ilagyan pa natin ng hints, in terms of the energy producing section ng kanyang life. Ano yung problem na kinakaharap niya under hyperalkaline environment? 'Di ba sabi natin? Ayun. Ano yung problem na napopose living under hyperalkaline environment? Well, mahirap mabuhay doon kasi nga yung mga enzyme mo pwedeng mag-react doon sa pH na hindi optimal para sa kanya. Pero in terms of this mitochondria na na-drawing ko kanina, ano yung problem na pinpose ng living under hyperalkaline environment? In terms of energy production, sabihin natin. Ay, may mag-chat. Yeah, sige ikaw, Ria Maulin Halos. Sige lang, sabihin mo yung sagot mo na yan. Hello, Ria? Ay, wala ka din bang maayos na? Ay, may construction sa tabi nila. Sige, sorry. So sabihin ko na lang yung dahil may construction kala Ria Maureen Halos. Sabi niya, ito yung sabi niya. So sir, wala po sigurong proto-gradient na kailangan. So medyo she's getting warmer. No? Medyo mali lang yung Wala pong proton gradients na kailangan. Ay, okay. May point siya daw. Tama yan. Okay? At sabi din ni Nicel, sir, it requires a very high metabolic energy to synthesize those with the help of antiporters. Na-search na to. Search mo ba to or na intuition mo? Tumatama kayo, no? Lumalapit kayo. Ria and Nicel. Okay. So, in terms of problem, tama kayo doon, no? Tama na, yun nga, sabi ni Ria, mahirap ma-establish, mahirap ng iba. Mahirap ma-establish yung tinatawag nating proton motive force, di ba? Kasi isipin nyo, itong bacteria na to, siya lang din naman itong bacteria na to, no? Itong bacteria na to. Yan lang din yung kinain natin. I mean, hindi natin. Nung ancestor natin na mas malaking cell. Actually, may iba pang istorya yan. Maganda yung istorya din yan. Pabasa ko sa inyo yung article na yan. Hindi lang siya kinain basta-basta. May pa yan. Entangle, enslave. May mga ganung. Anyway, later on na. Excited na ako doon. Anyway. So, yung bacteria na yan lang din yung kinain. I mean, yung ancestors niya, yan lang din yung kinain natin na kayang mag-electron transport chain. No? Yung violet na bacteria na yan.
kinain natin to become our mitochondria. Tapos, mahirap. Bakit mahirap mag-produce ng proton motive force? Yun yung hint natin. Sabi ni Ria, mahirap siya kasi, tingnan nyo to, no? Yung OH at H. Gusto mong establish dyan sa inner membrane mo. Di ba dyan lang natin in-establish na yan. Yung dun sa loob na yan. Di ba may dalawang membrane pa dyan na ganyan. Kung maalala nyo. Anyway, may gusto kang establish na H plus concentration. At mahirap ma-establish yun kasi tandaan nyo si H plus, si OH, medyo maliliit na molecule yan kaya pumasok sa membrane mo. At kapag nabubuhay ka sa ganyang environment, no? Aside from it being reactive, but it is reactive. Yun na pala yung sagot dyan. So magre-react. Ito yung sinasabi ko din kanina. Pinaprime ko na kayo. H plus plus OH, magiging siyang H2O. Dahil sobrang dami ng OH na nandyan sa paligid, may tendency yung bacteria kapag tinry niyang i-accumulate yung H plus na yan, dun sa inner membrane, no? Dun sa, yan, portion na yan. Dun sa, anyway. Pag tinry niya i-accumulate at establish yung proton motive force, magre-react yung H plus na yan sa OH na. At magiging water lang at mawawalang kwenta. So nahihirapan siyang i-establish yon. At ito yung tanong ko siguro. No? Kung nahihirapan siyang i-establish yon, anong problemang kinakaharap niya? Anong tawag natin sa ganung problem? It's a bioenergetic problem. No? Difficulty ng organism na yun na establish yung proton motive force doon sa kanyang sa loob ng sa membrane na yan, no? At yun mahirapan siya mag-produce ng energy. Okay ba? Okay ba yun? So isipin niyo, ang weird, ang hirap mabuhay sa high pH kasi nga yung organism na to, wala tong mga katawan na tulad natin na in-exclude yung environment na sobra-sobra, may skin, may dead layers, mga ganyan. Isang cell lang to na para siyang yung mitochondria mo. Hihirapan siyang establish yon. Ngayon, kaya siguro nasabi ni, tama yon, yung nasabi ni Nigel kanina, na may sinasabi siyang anti-porter dyan, no? Kasi yung mga microorganism na to, instead of a proton motive force, hindi na sila gumagamit ng proton motive force, no? Gumagamit sila ng tinatawag nating sodium motive force. Sodium, Na plus motive force, no? Kasi nga, si H plus mo, laging nagre-react kay OH. So instead, gumamit sila ng sodium motive force. So for example, si Bacillus firmus, isa siyang organism na nabubuhay sa serpentine environment, so sa hyperalkaline environment. So ang ginagawa niya, ito yung siguro nahihinti na tatamaan ni Nigel noon, doon sa chat niya kanina, no? Instead of using H plus as a power source, as a battery, 'di ba? Parang battery lang naman talaga ang ginagawa ng mitochondria. Parang battery lang ang mitochondria. Parang battery lang 'yan. Sineseparate mo lang, 'di ba? Ganun din sa battery. Sineseparate natin yung dalawang components para mag-flow si electron. Dito, ganun din ginagawa natin. Sineseparate natin. Yung lagi ang konsepto ng battery. Isa-separate mo yung dalawang components. Sineseparate natin yung component para mag-create ng gradient dito. Ang gradient naman natin dito is yung electrochemical gradient si H+, no? Ngayon, dahil nga mahirap i-establish sa H+ gradient, ang ginagawa niya is gumagamit siya ng sodium motive force na lang to power its flagella, no? So ang gagawin na lang niya, differences in sodium concentration, no? Tapos may yung pag-pump out, no, nung sodium mo na yun na lang yung nagki-create ng power to move. Pero sa flagella niya lang yon, si Bacillus firmus, no? Firmus. Yung sa flagella niya lang yon. Pero bulk of its ATP is still synthesized, no? Using proton motive force. So yun yung mga ginagawa niyang adaptations, no? Using sodium motive force. Tapos ang ginagawa din, no?
ginagawa din ni Bacillus firmus, aside from sodium motive force to power its flagella, para work around yung hirap ng pag-react ni H plus sa OH at mag-create ng neutralization reaction, yung H plus concentration niya, no, mini-maintain niya, yung mga H plus niya na yan, mini-maintain niya close to the cytoplasmic surface, no? The surface of the cytoplasmic membrane. No? So ang ginagawa nun, medyo nape-prevent pa rin niya yung pag-neutralization reaction, pero nakakapag-establish pa rin siya ng proton motive force by doing that. Pina-maintain niya close to the cell wall para malapit pa rin siya dun sa OH, pero hindi siya nagre-react to produce water. Yun yung ginagawa nila. Okay? Okay ba yun? Stop share natin. Okay ba? Ganda ba yung drawing ko? So na-hit yung dalawa yun na Ria and Maisa. Moving on. Next question. Malapit na tayo. Natagalan na ba tayo? Yes. Ilang oras na ba? Ay, mag-iisang oras na. Okay, moving on. So, well, alam niyo naman na ito, positive water balance, negative water balance. Pag sabing positive, papasok dun sa cell mo yung water. Pag sabing negative water balance, palabas sa cell mo. Yung water activity natin, laging 0 to 1 yung values niyan, no? Ayan, yung compatible solutes. Ulitin natin si compatible solutes. Alam na natin si compatible solutes pala. Genetically directed yung synthesis niya. Just cytoplasmic water. Either by pumping in the compatible solutes or by creating synthesizing enzyme. Okay. Okay, itong tanong naman na to. So si oxygen is yung mga ating ROS, the reactive oxygen species. Anong ginagawa? They are a potent oxidizing agent. So in terms of electron, anong ginagawa niya dun sa ating DNA, no? Or sa mga biomolecules in terms of electrons? It's a potent oxidizing agent. So anong ginagawa niya sa electrons? No? Anyone? Hello, darkness, my old friend. Come to talk to you again. So yung mga ROS na, ayan. Yes, Gabriel. Sige, ikaw ulit. Pag oxidizing agent ka po, you tend to accept electrons more than donate. Yes, tama yun. No? Anong gagawin niya? Kuwari, si DNA ako, tapos ikaw yung oxidizing agent, si reactive oxygen species ka, anong gagawin mo sa akin? Sir, ano po ulit? Yung molecule ako or si DNA ako, no? As reactive oxygen species ka. Anong gagawin mo sa electron ko? Reductive po ako, sir. Hindi, kung ikaw si reactive oxygen species, ikaw ay isang potent oxidizing agent. Isa kang reactive. Anong gagawin mo sa electron ni DNA? Ako si DNA. Or ako si biomolecule. Diba sabi mo, ang ginagawa ng mga oxidizing ay they tend to accept electron. Anong gagawin mo sa electron ko? Take po. I-steal mo, no? Tama ba? Apo. Nanakawin mo sa akin yung electron ko. Tapos problema na ako kasi kulang na pala ako ng electron. Mag-iiba na yung bonds ko, mga ganyan. So yun, no? Okay, moving on. So may mga percent tayo ng, so ayan, no? Yung obligate aerobe natin at 100% ATM yon. Alam niyo naman yung 100% ATM ng O2, atmospheric pressure ni O2. I think percentage niya ay nasa 21%, no? 21% ang atmospheric O2. Tama ba?
Ang nitrogen ay nasa 70 plus, I think. But yeah, 21%. Pag obligate aerobe, 100% ng oxygen concentration na at normal atmosphere yung kailangan niyan, mga obligate aerobes. Microaerophile, 2 to 9. No? Ayan, okay. So, ayan. Okay, ito yung maganda. So, for example, si Clostridium botulinum, wag na yun. Si Clostridium tetani na lang, yung nagkakos ng tetano. Di ba? Sabi natin, ano daw siya? Dahil sa makalawang na bagay na tumama sa atin. Tapos matetetano na tayo. Malalakjo tayo tapos yung mamatay na tayo. So, si Clostridium tetani yung dahilan ng tetanus. No? Ngayon, si Clostridium tetani ay obligate anaerobe. Okay. Ngayon, kung yung sugat mo ay mababaw lang, mabubuhay ba si Clostridium tetani doon? O sige, compare na, ganito na lang pala. So meron kang dalawang sugat, no? Sabihin natin sa pangit na bagay. Sige, sa makalawang na bagay, para i-ano natin. Sinugatan mo yung sarili mo, yung isang taga mo, yung isang hit mo sa kamay mo, kasi nga wala lang, for science, gusto mo lang. Yung unang strike mo, malalim. Yung pangalawang strike mo, mababaw. Saan dun sa dalawang yun mabubuhay si Clostridium tetani na obligate anaerobe? Ayan. Yes, Chantal. Go. Sir, since hello, sir. Yes, go. Sir, since obligate anaerobe po siya, dun sa mababaw, since it's still exposed to normal atmospheric concentrations na may oxygen, so hindi po siya, it won't live sa mababaw na sugat. Okay. Yes, Ami. Ira, sorry. Yes, Ira. Yes, sir. Magpe-penetrate po yung Clostridium tetani po or dun po sa mas malalim po na sugat. Since pagdating po sa mababaw, mas mamatay lang po siya agad. Wait, ano yung sagot ni, sorry? Kalimutan ko. Yes, Ira, no? Ang sagot ko, Chantal, ulit, sorry. Mababaw o malalim? Sorry. Sir, dun sa mababaw po. Mababaw. Ay, sir, mamamatay siya sa mababaw. Okay. Pala. So, sabi niya mamamatay siya sa mababaw. So, ang sagot mo is mabubuhay siya sa malalim. Okay. Good. So, ayan. Yes, tama naman kayo doon, no? Nagulo lang ako dahil mababaw malalim. At yes, doon siya mabubuhay sa mababaw. So, ibig sabihin, kung para maiwasan nyo yung tetano, no, pag alam nyo na dapat na magpapaturo kayo ng anti-tetano kapag malalim yung sugat nyo. No? Kahit anong bagay pa yan, hindi kailangan makalawang or something pag malalim yung sugat. At yun yung ginagawa natin, no? Para i-culture siya sa media, or ito yung test tube mo. Tapos meron tayong tinatawag na agar deep. Instead na islant natin yung agar at tumigas siya dun sa test tube mo na paslanted, ganito natin siya papatigasin na nakatayo lang. Tapos, ang gagamitin natin, yung mga nakita nyo nun, may nagsabi nito sa lab report, gumagamit tayo ng, ito yung pang-puncture, no? Para siyang needle. Para siyang loop, pero pointy yung ends niya. Para makapagbuhay ka ng obligate anaerobe, magkikreate ka ng puncture. No? Parang i-stab nyo yung agar deep na tinatawag. Stab nyo yung culture. Stab culture ang tawag doon. Para ma-inoculate siya doon sa ilalim na less exposed sa oxygen. Para mabuhay nyo yung mga ganitong organism. So agar deep, tapos pa-puncture. Kasi sila Clostridium tetani, konting oxygen lang, lethal na yun sa kanila. So, hugasan nyo na maigi yung mga sugat nyo na yan.
Si Clostridium botulinum din, no? Obligate anaerobe din yan. Ito naman yung nagkakos ng botulism. Ito yung kapag, kung makikita niyo yung mga dilata, yung mga dilata kapag may bulge na yan dyan, usually yan, infected yan ng kalimitan, no? May botulism dyan na nag-reside. Pag nagbabulge na yung mga yan, huwag nyo nang bibilhin yung mga yan, no? Contaminated na yan. At yun din, karamihan ng mga obligate anaerobe, no? Makikita mo dun sa mga canned goods na yan, sa lake sediment, talagang nasa ilalim na walang mga oxygen. Okay? Ayan, okay. Ito. Ano naman yung tanong? Next na tanong. Last na siguro to. Okay, last na to. Last na tanong. So yung mga hindi pa sumasagot today, taas lang kayo. So yung last na tanong natin ay for a facultative anaerobe, no? For example, si E. coli, it's a facultative anaerobe. I mean, facultative anaerobe. So ibig sabihin nun, it grows best in the presence of oxygen. No? Mas shorter yung generation time niya sa presence of oxygen. Pero kaya pa rin niya mag-survive O2. No? So para siya may dalawang metabolism. Ngayon, kung titingnan nyo yung pag-grow niya sa broth natin, nandun lang siya, nagpo-form siya ng tinatawag na pellicle. No? Yung parang nasa surface lang siya. Nagkikling siya dun sa surface. Pero meron din siyang mga scattered within, dun sa broth mo, nasa gitna or nasa baba. Ngayon, ba't kaya mas pinifavor niya mas madami siya dun sa topmost portion? Yes, Patrick. Ayan, si Patrick, yung kapangalan ko. Yes, Patrick, anong masasabi? Naka ba? Naka ba pa, Patrick? Hello, Patrick. Paging Patrick. Still there, Patrick? Baka mahina din yung net niya. Okay, sige. Moving on to, yes, Francesca. Hello, Francesca Luis Rosales. Guys, hello. Or any volunteer, sige. Any volunteer. Points pa rin yan, sayang naman. Yes, Gabriel. Suking-suking na tayo ni Gabriel. Go. And next si Ira. Yes, Gabriel. Hello po. Nag-i-stay po above the broth po yung facultative anaerobe kasi po mas makakakuha po sila ng oxygen doon kaysa doon sa deeper portion ng broth. Okay. Yes, Ira. Ano masasabi mo naman? Sir, ganun din po katulad na answer ni Gabriel kasi facultative anaerobes nga po can have their metabolic processes sa presence sa oxygen and absence of it. Pero po, mas efficient po yung pagkuha nila or yung process ng respiration in the presence of oxygen rather than the absence of it. Katulad nga po sa E. coli. Yes, tatanungin ko pa lang yun. Nasagot mo na. Ira, yes. Yan yung sunod kong tanong, no? So kung in terms of energetic problem naman, in terms of yung sa energy, no? Kung i-compute mo yung, for example, glucose yung breakdown nila, ilang ATP mo po-produce, ba? Yung mas effective siya dun sa pag nasa top portion siya pag may oxygen as a final electron acceptor. No? Kasi, di ba, sa ETC. At ito, tatandaan nyo, hindi ito nagta-transfer sa
mitochondria to mitochondria to cytosol. So full 38 ATP yung mapoproduce niya kapag gumamit siya ng oxygen, ng ETC, and oxygen as a final electron acceptor. Aside, compared kapag ginagamit lang niya yung usual na anaerobic process through fermentation. So glucose, if breakdown mo lang 2 ATP lang lagi yung makukuha mo doon. Or less than 2 ATP. Or pag gumamit siya ng other metabolism na hindi si oxygen yung final electron acceptor, katulad ni sulfate, carbonate, yung nate na yan, nitrate, no? Aside from oxygen, no? Medyo less yung ATP na mapoproduce nila. At yun na yung nasabi ni Ayran na under oxygen, mas efficient siya kasi at mas dun siya dumadami, nagpo-form siya ng pellicle, no? Sabi din ni Gabriel, form siya dun sa top portion lang kasi dun yung atmospheric oxygen mataas. Kailangan niya yun sa pag-produce ng energy. More energy, mas happy. Enervo na pala to. Hindi, yung energy, more energy, no? Mas madali siyang makakapag-gawa ng mga bagay-bagay, do ng metabolism niya, makapag-synthesize ng something, and so on and so forth. So yun yung mga benefits of having an oxygen as the final electron acceptor. No? So ayun, I hope these recitation helped you to gauge yung mga exam. Medyo malapit na kasi tayo, no? May dalawang maikli at medyo isang mahabang lecture, then exam na tayo. Kaya ako nagaganito. Okay? Okay ba? Okay ba tayo doon? No. Madami pa tayong recitation, so mag-recite lang kayo na mag-recite. Huwag kayo mag-alala kung hindi kayo ngayon. Meron pa tayo next time. Gagawa din tayo ng forum discussion. Nag-iisip pa ako ng questions na pwede kayong mag-answer doon sa forum discussion. Yung mga hindi nakaka-attend sa Zoom, kung mapapansin nyo, 25, 24, ganun lang lagi yung uma-attend sa atin, nasa 32 tayo. So medyo unfair yun sa kanila, no? Unfair advantage yun sa mabibilis yung net, yung mayaman sa atin dyan. Kaya gagawa tayo ng forum discussion. Pero maganda kasi yung ganito din, no? Pwede naman nila itong panoodin at their pace, no? Kasi maganda yung at that moment nakakapag-answer agad tayo. Kasi nakaka-create kayo ng mga connections na yan para handa kayo bigla, para hindi kayo mabigla sa exam natin. Okay? So yun lang naman. Thank you for attending, and ko na yung ating